The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Baka kagalitan ako ni Good Brad Jeff. morning, Ikaw na Brad mag-intro. Jeff. Magandang umaga. Good morning! Yan, magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta, Mase? Nandiyan pala si Ate Mase. Good morning. Yan. Parang di ko narinig yung comment Oo, ko. nawawala ang ating mikropono. Ayan, Nagpo-post meron cutting, na. cutting tayo. Ay, pati audio natin na cost cutting. Oo, wala ngayon si DJ Chacha, Brad Jeff. Ako muna kasama niyo today. Ano bang baon natin? Hindi, Ngayong sabihin mo na, dalawa lang, okay lang naman. ano ang leave ni Chacha? Si Cha wala ngayon dahil pinag-ghost hunting. Naka-ghost leave ngayon si Chacha. Ghost leave. Naka-ghost leave. Di bale. Naka-ghost leave. Meron palang gano'n. Ghost leave. Oo, meron. Ngayon, recently lang na-compose yan eh. Na-create yung ghost leave eh. Oh, Brad Anyway. Jeff. Araw Sige. ng Biyernes. Ano bang pabaon mo sa amin? Sulitin natin to. Happy birthday muna kay Sean Rafael Casanova, 21st birthday. Nakikinig sa atin yung kanyang tatay. Thank you so much for listening. Well, hindi ko alam kung uhupa yung mga damdaming sa isa-share ko ngayon. Alam niyo po mga kapatid, ilang beses na itong naririnig. Report ni Brad Ted nung araw pa. Lagi ko sinasabi to. Mga politiko na umabuso sa kaban ng bayan. Alam mo yun, nakinabang sa pera ng taong bayan. Nagpayaman sa pamamagitan ng kasakiman. Di ba parang sa halip na hustisya, parang, alam mo yun, parang mga apo na yata ngayon yung nakikinabang. Parang may hustisya ba talaga? Alam niyo po, ito yung role ko rito, napakahirap talaga eh. Kasi ito yung spiritual aspect ng buhay eh. Yung something na, yung eternal. Sabi sa Kawikaan 11:7, ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Alam niyo kung totoo po yung kawikaan na binasa natin, ang pag-asa raw ng masasama, okay, mga illegal kinuha, immoral, ay kasama raw niyang ililibing. Kumbaga kasama niyang papanaw. Kumbaga yung mga pinanghawakan niya na source of identity, source of security, source of significance, pagka namatay sila, nawala na rin yung pinanghahawakan nila. Pero totoo ba talagang may hustisya? Totoo ba talagang walang kwenta yung yaman kung bakit lahat ng tao parang karamihan gusto talagang magkaroon ng kamal-kamal na kayamanan. So silipin lang po natin, sabi dito, the hope of the wicked is temporary. Ang pag-asa daw po ng masasama ay pumapanaw din kasama nila. Hindi ito nagtutuloy-tuloy ng legasiya. Pansinin nyo, yung tao, lalo na yung mga makasalanan, pinag-usapan po natin yung mga masasama na parang tila bagang nakalusot. Tingnan nyo, pumanaw na sila, wala na silang power, di ba? Yung mga pinanghawakang pera, impluensya, kasikatan, okay? Kasama rin po nilang namatay, parang bula sa dagat. Sandali mo lang nakita pero nawala. Sabi nga sa isang salmo, huwag kang mainggit sa mga gumagawa ng masama sapagkat sila'y madaling maputol gaya ng isang damo. Okay, natutuyo. Kahit sariwa sa umaga, sa hapon, puputulin at susunugin. So kung may naalala kayong napakayaman, makapangyarihan pero corrupt, tingnan nyo, alaala na lang siya ngayon. Nobody remembers him anymore. So wag nating ipagpalit yung pangmatagalang pag-asa sa Diyos sa pansamantalang aliw ng kasakiman. At sa end po, no, ito po yung kabaligtaran naman, yung mga umasa daw po sa Diyos, yun yung merong righteous hope. Kabaligtaran po ito, sabi sa Jeremias, mapalad ang tao nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. So sa harap po ng katiwalian, sa harap ng matinding kasakiman ng mga ibang tao, ang hamon ng Diyos sa atin, mamumuhay ka ba na may integridad? Maaring hindi mo kininanakaw ang kaban ng bayan, pero paano mo bang pinapamuhay yung buhay mo? Baka naman ang dami natin din ginagawa mga illegal at immoral, pero sinisilip natin yung mga congressman, politiko, sino. So tayo po mismo mamuhay ng may katapatan, mag-iwan tayo ng legacy na talaga may eternity in mind. So, i-challenge ko lang kayo mga kapatid, saan nakaangkla ang pag-asa mo? Sa bulsa mo ba o sa Diyos? Sa impluensya ba ng ibang tao, impluensya, o sa kapangyarihan ng Diyos? Huwag tayo malinlang ng panandaliang kayamanan ng sanlibutan at tayo umasa sa Diyos lamang. Mga Kawikaan 11:7,
ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Tayo manalangin, Panginoon. Sabi mo sa salita mo, do not put your hope in wealth which is so uncertain. So Lord, nawa mapukaw ang damdamin ng mga gumagawa ng masasama, illegal, immoral. Lord, yung hindi lumalaban ng patas. Nawa Panginoon, maintindihan nila, panandalian lang to. Ilang relo ba talaga kailangan nila? Ilang mamahaling sasakyan ba kailangan nasa garahe nila? Lord, hindi naman nila masasakyan lahat to. Pero Lord, yung eternity na naghihintay sa mga taong hindi ka tatanggapin bilang iyong tagapagligtas, Lord, mahihirapan silang mamuhay sa walang hanggang kamatayan. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng perspective na eternal kumpara sa mga temporal. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And Lord, we pray again. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Always keep him safe and protected. And Lord, salamat po sa mensahe na amin napakinggan ngayon sa aming The Daily Bread. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Brad, have a good weekend. Maulan ba ngayon dyan sa inyo? Yes, Brad, maulan na maulan Sobra ngayon. ba? Tuloy-tuloy Sobra ba nandito. lakas talaga? Hindi naman. Hindi naman. Maulan lang siya. Oo. Sakto lang pampalamig. Sige. Kasi hopefully nga hindi na ho ganoong katindi ang buhos kasi nga may mga lugar po na hindi pa nakakaahon, no? Sa nagdaan po mga baha at sigurado ako marami na naman po mga ngamba, lalo na po doon sa binaha, nag-ayos ka na naman, naglinis ka at eto na naman po itong ating problema. So, di ba sa Kainta ka, right, Brad? Yes, Brad. Yes, Brad. Oo. I've learned diyan pala sa inyo, dapat talaga mag-usap-usap ang Kainta at katabi niyong bayan, di ba, Antipolo? Yes. And then Antipolo, Marikina, Brad. right? Opo, Yeah, and Marcos then Highway, opo, paakyat. San Mateo Rizal. Oo. Kasi daw diyan pala ang sinasabi ng akin nakausap na kasi kapag hindi nga coordinated, yung kumbaga maaring ipump yung baha, itatapon sa inyo. Yes. Tapos Oo. tapos kung wala ka, sa iyo mag-stagnant. Kasi yung iba naman din kanya-kanya. Yan ang nabalitaan ko doon sa isa sa mga nag-oorganisa ngayon na mag-usap-usap kayo para yung dadaluyan hanggang sa Marikina nga all the way na dito sa papunta na ng Manila Bay. Yan ang sinasabing problema dyan sa inyong lugar. Kaya umaabot sa kanyang sala ang baha sa Kainta Ay, grabe. Yes. Pumapasok sa Oo nga, bahay. kaya nga. Oo. Kakausapin ko na lang yung mayor namin kung nandito ngayon. Tanungin mo siya, Sino kamo, to? kung meron na itong kanilang pinag-uusapan para coordinated raw yung mga flood Yes. projects ninyo Para dyan. Kasi tuloy-tuloy. nga, ano ang iyong subdivision, Brad? Ito, Vista Verde, pag tag-araw. Pag tag-ulan na, nagiging Isla Verde. Ayun. Alam mo kung bakit Verde ang pangalan? Hindi po. Okay, sige. So, kapag naging Isla Verde kayo, okay, kinalaunan, ano ba ang nagiging kulay ng tubig na nilulumot? Verde. Yun, Ayun. okay. Puro Kaya doon pa lang lumot yan, naka-stack pala na yan. Sa simula pa lamang. Isla Verde, pero talagang, Vista Verde, kulay green. Yan. Perfect pala yung pangalan. Tama. Swak. Ganun nga, Ted. Yun ang mga naiiwan na mga kulay ng semento rito pagkatapos ng Tama. baha. So hindi Madilas. nagkamali Verde. yung inyong developer dyan, no? Ay, Tama, ay, ay. kulay verde Ang yan talino. kasi Mm. Puro lumot. Sakit sa inyo. Kaya ba? Naisip mo pa yon? Oo. At Isip least mo ba yun? praktisado si Pastor Jeff. Paglilimas ng baha pagkatapos. To ensure na walang lumot. Madulas yan. Oh. Ilipat na lang ako sa mas mataas. Lipat ka na lang sa Corinthians. Ay, sosyal. O kaya sa Dasma. Pero Okay, Brad. kailangan Sige. mo munang maging Have a good weekend. contractor. See you Monday. Tatakbo muna akong politiko siguro. Okay. Salamat, na. Brad. Thank you. Nagiging komentarista ako. Salamat sa pakikinig, Darth Mercado o Dijan Melan. Thank you so much. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration.